Praise God! Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Dakila, maluwalhati, pinakamakapangyarihan, pinakamataas, kabanal-banalang, matamis na pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, in Jesus' name. Hallelujah! Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, ano bang oras ka nakikinig at nanonood ngayon here in the Philippines and in other parts of the world. Welcome sa Kingdom of Jesus Fellowship live streaming. Glory to God! Ang ipinapahayag dito ay hindi haka-haka, hindi kuro-kuro, hindi palapalagay. Hindi basta-basta aral lang, hindi basta-basta watch party lang o live streaming lang. Nakakasiguro tayo, ito ang sabi ng Panginoon, coming from the very heart of God, a rhema word of God, a word from the Word, a now word. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. So glory to Jesus. Muli no, saan ka man naroon ngayon, welcome to Kingdom of Jesus Fellowship live streaming. At bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Tayo muna ay mag-pray, tayo muna ay manalangin sa oras na ito. Glory to Jesus. Taas natin yung ating dalawang kamay patungo ng langit para tayo po ay gabayan, samahan ang Panginoong Diyos sa buhay, puspusin ang kapangyarihan ng Panginoon, maintindihan natin ng lubos, maunawaan natin ng lubos ang lahat ng ating mga mapapakinggan. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon, inyo pong sabihan, i-text, i-PM, iparating sa inyong mga pamilya, mga kamag-anakan, mga mahal sa buhay, classmate, katrabaho, kanegosyo, kapatiran, sa lahat po ng pwede nyong abutin na kada Wednesday and Friday, 5 p.m. and every Sunday, 10 a.m. and 3 p.m. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook. Panuorin po. Glory to God. I-like. Tapos i-subscribe ang KOJF Church YouTube channel. Glory to Jesus. Hallelujah. So sa oras na ito, bago tayo magsimula, ay taas po natin yung ating dalawang kamay patungo ng langit. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, umaamin po kami, Panginoong Diyos, that apart from you, we can do nothing. So Father God, we humbly bow before Thee, admitting the truth, Father God, Lord, that we need You. We need Your power. We need Your Word. For Your Word is life and the Spirit. In order for us, Father God, to live a blessed life, to have eternal life, to have a fulfilled life, Father God, we need You. We need the Holy Spirit. We need You, Jesus, Father. We need the Word of the Lord. So, Father, right now, anoint Your Word. Bigyan Niyo sa amin ng katalinuhan, maintindihan namin ng lubos, maunawaan namin ng lubos, at bigyan Niyo kami ng malambot na puso na matapos po namin itong mapakinggan, isa sa kabuhay po namin. Salamat po, Ama. Magligtas ka, magpagaling ka, gumawa ka ng himala, magpatawad ka, magbago ka ng buhay, gumawa ka ng mga dakil at mga mabubuting bagay, ipaunawa, ipaintindi Niyo po sa amin ang mga bagay-bagay, Panginoon, upang sa ganoon makapamuhay po kaming tama sa Inyong harapan. Salamat po, Ama, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo at ang bawat sa'yo magsabi ng Amen. Sa munang malakas sa palakpak sa Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah! God is good and God is good forever. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Napakaganda po ng ating pag-aaralan. Buksan po natin sa aklat ng Romans chapter 10. Sa Romans chapter 10 po. Yan. Romans 10. Tingnan po natin yung Romans 10. Yan. Verse 9. Romans 10 verse 9. Tingnan po natin, mga minamahal. Ito po ang sabi rito. Sa Romans chapter 10 verse 9. Yan. Romans 10 verse 9. Samahan niyo po ako. Andito po yung outline ko. Nandito po yung Bible ko. Glory to God. Sa mga oras na ito, medyo malaki yung Bible ko. Medyo luma nga lang ito, pero okay lang. Sapagat ang salita ng Diyos ay hindi naman naluluma. At ako po ay nagbabasa sa Amplified Version. Hallelujah.
Though my Bible is old, but the word of the Lord never be old. And the Bible declares that the word of the Lord stands forever. Heaven and earth will pass away, but His word will remain. The grass withers and the flower fades, but the word of the Lord will never fade, will never fail. Hallelujah, will never pass away. Glory to Jesus. So shall we open our Bible in the book of Romans chapter 10, verse 9. Romans 10, verse 9. I'm reading from the Amplified Version. Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, and in your heart believe, adhere to, trust in, and rely on the truth that Jesus was raised by God from the dead, you will be saved. Akin muling ulitin, no? Bago tayo dumako sa maikling panalangin, tapos prayer, sapagkat tayo ililigtas ng Diyos, pagagalingin, gagawa ng himala, gagawa ng mga dakil at mga mabubuting bagay. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay, sapagkat yan po ang pakay ng Panginoon kung bakit ka nakikinig at nanunood, kung bakit ka na-text, na-PM, nasabihan, natawagan, na-contact, ang dahilan kung bakit masasabi mong accidentally, ikaw ay nakikinig at nanonood ngayon, sapagkat God has a better plan for you. God has not just better but best plan for you. Not only you, even your loved ones and relatives, and also for the body of Christ, and also for this nation, and for the nations of the world. Romans 10:9 and Romans 10:9, because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, and in your heart believe, adhere to, trust in, and rely on the truth that God raised Him from the dead, you will be saved. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Ang sabi rito, kung ipapahayag mo, praise God, kung ipapahayag mo, no, ng iyong bibig mula sa iyong puso, maniniwala ka sa iyong puso, not just lip confession, talagang confession from the mouth but coming from the heart, no? Kung atin daw ipapahayag na si Jesus ay Panginoon at maniniwala tayo na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, tayo ay maliligtas. So nais ng Panginoon na matiyak natin ang ating kaligtasan. God wants us to be assured for our salvation. Yung eternal life in heaven, buhay na wala hanggan doon sa kalangitan. Kagaya ngayon, habang pinapangaral ko ito, ay napakaraming namamatay sa COVID patients. Parang mga baboy na lamang sila at may nagsasabing ang hindi na nga daw binibilang eh. Tapos kahit na ayaw ng cremation, kinikremate na lang. Wala nang maayos sa pagluluksa. Hindi po ito nakakatawa, nakakaiyak, nakakalungkot po ito. Hiwa po ng puso, mga minamahal. At ang nais ng Panginoon, ano mga dahilan ng ating kamatayan, pero kung maaari nga, wag nawa tragic death, kung maaari nga. Ano man ang dahilan ng ating kamatayan, pero maaari nga ay long life, no? Maaari nga, old age talaga eh. No? Ano man ang uri ng ating kamatayan, kailan man tayo mamatay, matapos man ang hiram nating buhay na ito sa Panginoon, ang nais po ng Diyos, glory to God, ay maranasan po natin ang buhay na walang hanggan. So paano ba tayo makakatiyak sa buhay na walang hanggan? At lahat tayo gusto ng buhay na walang hanggan. Ayaw natin ng buhay na pagkatapos ng buhay sa mundong ibabaw na ito, ayaw nating hindi papasok ng langit. Kaya nga ayaw nating tamaan ng COVID-19 ng coronavirus na ito. Ayaw nating magkasakit upang sa ganoon ay ayaw nating mamatay. Di po ba? Kaya nga maraming nagrereklamo, ayaw magutom kasi ayaw nga magkasakit at ayaw nga pong mamatay. So mga minamahal, lahat tayo ay mamamatay, hindi lamang tayo mamamatay kapag dumating ang tinatawag na rapture of the church. Pero kung hindi naman darating ang rapture of the church, glory to God,
Lahat tayo ay mamamatay. Ang ibig sabihin, kung hindi pa darating, sapagkat talagang darating naman talaga ang rapture of the church. We will all die unless we will be raptured. So whatever kind of death we encounter, God wants us to have eternal life in heaven, to be with Him, with His angels, no, in heaven, eternally, forever. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Ang sabi rito, we must acknowledge and confess that Jesus is Lord. So number 1, para makatiyak tayo sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Napakaganda ng ating pag-aaralan at marami itong iko-correct na aral, maling aral. Number 1, kinakailangang mula sa ating puso, ipahayag natin si Jesus ang ating Panginoon. We must confess, we must declare that Jesus is our Lord. Hallelujah. Na siya ang ating Panginoon. Na siya ang ating Master. Na siya ang ating Despotes Curious. Glory to God. So mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia sa Luke 6:46, Luke 6:46. Anong sabi sa Luke 6:46? Why do you call me Lord? Lord, and do not do what I say. Why do you call me Lord? Lord, and do not do what I say. Tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi ka naman sumusunod sa akin. Yung pinapagawa ko, yung inuutos ko, hindi mo naman sinusunod. So it means if we are not obeying the Lord Jesus Christ, His commands, therefore He is not our Lord. Lord lang natin siya dito sa bibig, sa puso, hindi. Ang sabing ganoon sa aklat ng Mateo 7:21-23, Matthew 7:21-23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas papasok ng langit. So wala sa pagtawag kay Jesus ng Lord, Lord, wala eh. Wala ron, no? Hindi yung pagtawag lamang na galing sa bibig, yung lip confession, hindi po yun. Dapat po galing talaga sa puso. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. So galing sa puso talaga. So glory to God. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Yun lamang daw pong gumagawa sa kalooban ng Amang sumasalangit, yung sumusunod sa Ama kay Jesus. Dahil ang Ama at saka si Jesus ay iisa. John 10:29 hanggang 30. John 10:29 hanggang 30. Actually, sa John 10:27 hanggang 30, makikita mo talaga si Jesus at saka ang Ama ay iisa. Glory to God. Yes, the Father and Jesus are one. No? Although they are two, but they are one. Although the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are three, but they are one. Ang tawag nga rito ay Trinity or the Triune God. Glory to Jesus. Yung salitang Trinity, wala sa Biblia, hindi mo mababasa sa Biblia, pero ipinapakita ng Biblia that there is Trinity. Yung word na Bible, wala sa Bible. Sa ibang mga Biblia, nasa cover lamang. Pero sa Biblia, from Genesis to Revelation, wala yung word na Bible. Pero ang Biblia ay Bible talaga yan. Glory to God. So, it means book of books, no? Books compose, one book composes of many books. The Holy Scriptures, banal na kasulatan, banal na aklat, banal na salita. Yan ang ibig sabihin ng Biblia o ng Bible. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos na ang sinasabi rito, many will say on that day, Matthew 7:21-23. Many will say on that day, no? During the final judgment. Kasi meron talagang paghuhukom talaga eh. Meron talagang the great white throne judgment or the final judgment. Matatagpuan yan sa Matthew 20. Ano po? Matthew 20, beginning verse 11 hanggang 15. Matthew 20, beginning verse 11 hanggang 15. Meron talagang great white throne judgment. Meron talagang final judgment. Yan. Many will say on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Ito yung mga gumagawa ng himala na hindi born again. Ito yung mga gumagawa ng himala
na yung demonyong nasa kanila mas makapangyarihan sa mga demonyong pinapalayas nila. Mas mataas yung power nila. Yung demonyong nasa kanila, mas matindi yung sapi, mas matindi yung kapit sa kanila. At sila yung mga merong giftings, no? Pero walang karakter. Maliwanag po ba yun? May giftings, walang karakter, o mga born again Christian na mga hindi born again Christian na nagpapalayas din ng mga nagpapalayas din naman ng mga demonyo, pero yung mga demonyong pinapalayas nila, yung demonyong nasa kanila mas malakas. No, kaya napapalayas nila. Glory to God. Props lang 'yun. Palabas lang 'yun, pakitang demonyo. At ang sabi sa verse 23, "Then I tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers." So maliwanag po ang Romans 10:9 sa mga na-late, no? Romans 10:9, that if you confess, acknowledge that Jesus is Lord, no? Kung ipapahayag mo mula sa iyong bibig, galing sa iyong puso, na si Jesus ang iyong Panginoon. So para ka maligtas, kinakailangang tanggapin mo na si Jesus ang Panginoon. Glory to God. Walang ibang Panginoon, hindi ako ang Panginoon, hindi ikaw ang Panginoon, hindi dapat ang sarili ko ang sinusunod ko, hindi dapat ang sarili mo ang sinusunod mo. At ang sabi ng 1 Corinthians 11:1, "Follow me as I follow Christ." Sabi ni Pablo, sundan ninyo ako dahil ako'y sumusunod kay Kristo. Imitate me as I imitate Christ. Follow me as I follow the example of Christ. So maliwanag, kaya sinasabi ni Pablo na sundin ninyo ako sapagkat ako'y sumusunod kay Kristo. So susundin mo lamang ako, susundin mo lamang ang gusto mo at ang sino pa man kapag ang sinusunod ko mo o ng sino pa man ay yan ang kalooban ng Panginoon. Glory to God. Maliwanag po yun, mga minamahal. Hanggang nung kamatayan, bago namatay si Christ, no? Di ba sa Gethsemane? No? Sa Gethsemane, sa Israel, nandun kami nung mga nakaraan. At yung niluhuran ni Christ, niluhuran ko rin yun. Glory to God. So mga minamahal, Gethsemane, Mount of Olives, no? Kung saan lumuhod si Christ, niluhuran ko rin yun. Kung saan sabi ni Christ, "Father, not my will, but yours be done. You can take away this cup of suffering from me." Yun din ang naging prayer ko. So, "Father, not my will, but yours be done." So, ang ibig sabihin, no? Nung malapit na nga si Christ ay ipako sa krus at pumanaw, ang declaration niya, "Father, not my will, but yours be done." Glory to God. So, ibig sabihin talaga, kung talagang gusto nating pumasok ng langit, kinakailangan talagang dito sa ating bibig, ipinapahayag natin, ipinagsasabi natin, ipinapatotoo natin, we confess, we declare, no? We acknowledge, we share to others. We let others know that Jesus is our Lord God and Savior. Kaya nga yung water baptism, kung hindi lang tayo na lockdown ngayon sa ating camp meeting, sa ating fellowship, may water baptism sana tayo eh. Kaso nagkaroon ng enhanced community quarantine, no? Hanggang April 30 ito, habang ipinapangaral ko ito. So sana nawa, wag na itong ma-extend pa. Kung sakasakali mang magkakaroon siguro ng extension, siguro sa mga barangay na lang talaga na truly affected by COVID-19. Kasi kung ma-extend pa ito para sa akin, no, yung economy kasi may problema eh. Maapektuhan ng economy. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Ako, bagamat wala akong sahod, wala naman akong sahod sa church, wala naman akong trabaho, wala naman akong negosyo, wala naman akong part-time. Yung tithes and offerings ng church, allowance lang naman ang natatanggap natin dyan. Pero yung mga personal, pang pamilya, wala naman akong natatanggap dyan. Mga love gifts lang naman sa mga kapatiran. Sa mga kagaya mong nakinig, nanood, na hinipo ng Panginoon, yun ang mga nag-love gift sa akin. Pero sa kabila ng lahat, ngayong lockdown, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay, yung gandang lalaki ko hindi nawawala. Nang ibig sabihin, yung patuloy na provision ay dumarating. Sapagkat nariyan ka, hinihipo ka ng Diyos, kinakato ka ng Panginoon,
Patuloy yung prayer mo, yung fasting mo para sa akin, sa aking pamilya, sa aking Nag-Jesus Fellowship, sa mga kapatiran sa aking Nag-Jesus Fellowship, sa Body of Christ, sa Bayang Pilipinas, sa gobyerno natin, sa buong mundo at sa gobyerno ng buong mundo at sa lahat ng tao sa buong mundo, dinidinig naman tayo ng Panginoon. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Glory to God. Kaya ang mga hero, hindi lang yung mga frontliners ang mga hero. Yung mga tumutulong sa kapwa at nanganganib din ang buhay, we are also frontliners. Mga frontliners din tayo. Tayo ay nag-ikapo, nagbigay ng first fruits, nag-donate, nagbigay ng pledge, nagbigay ng mission, nagbigay ng love gift. Glory to God. Tayo humahayo, nananalangin, nag-aayuno. We are also frontliners. Glory to Jesus. Mga frontliners din tayo. We are also the modern heroes, the spiritual heroes. Hallelujah. At siguradong papasok tayo ng langit at siguradong may reward tayo. Huwag naman pong magagalit sa akin yung mga frontliners, no? Huwag din namang magagalit sa akin yung mga tumutulong sa kapwa. Magandang lahat yan. Pero hindi ka papasok ng langit sa pamamagitan yan. Inuulit ko, maganda ang maging frontliners ka. Maganda na ikaw ay tumutulong sa iyong kapwa, nagdo-donate ka. Pero kapag hindi si Christ ang Lord God Savior ng buhay mo, ay hindi ka papasok ng langit. Kaya yun ang pakay ko. Nawa, yung mga namatay sa COVID patient, sana nawa si Christ ang Lord nila para pumasok ng langit. At yung mga mamamatay pa, hindi sa COVID patients, no? Mga old age na nawa, kung mamamatay pa, kung sino man yung mamamatay pa, nawa, ay pumasok ng langit at si Jesus ang kanyang Panginoon. So isa lang ang ibig kong tukuyin para ka pumasok ng langit. Number 1, siguraduhin mong si Jesus ang iyong Panginoon. Jesus. Si Jesus ang iyong Panginoon. Si Jehovah ang nagkatawang tao. Ang ibig sabihin ng Jesus is Jehovah is our salvation. God is our salvation. Matthew 1:21, Matthew 1:23, He is the Emmanuel, God is with us, and He will save us from our sins. Hallelujah. Matthew 1:21 and Matthew 1:23. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Matthew 9:6, no, si Jesus, ang Diyos Ama na nagkatawang tao. Ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya nung nagkatawang tao siya, hindi na siya si Father. Siya na ay si Jesus, the Son of the Living God. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Kaya nga po kinukorek ko eh. Yung tawag ng tawag kay Jesus ng Father, hindi siya ang Father. Ang Father si Jehovah, si Yahweh, si El Shalom, si El Shaddai. Yan ang mga Father. Pero si Jesus, siya ang Son of the Living God. Siya ang Emmanuel, the Prince of Peace, siya yun. Maliwanag po ba, mga minamahal? Glory to God. Hallelujah. So, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. So, para ho tayo maligtas. Number 1, Romans 9, kinakailangang ipahayag natin na si Jesus ang ating Panginoon. Inuulit ko, ang pag-anib sa relihiyon, ang bautismo, ang binyag, at ang good works ay hindi makapagliligtas. Yung good works, maganda yan. Pero hindi makapagliligtas yan sa iyo. Hindi yan makakahatpagatid sa iyo para ka pumasok ng langit. Para maunawaan mo ako, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Hindi pwedeng bayaran ng good works ang ating mga kasalanan. We are all sinners, Romans 10 says. Romans 3:10 says we are all sinners. And through our good works, through our own righteousness, we cannot pay our sins. Hindi natin pwedeng bayaran ang ating kasalanan. No religion, no amount of good works can pay the penalty of sins. Can redeem us from the curse of the sins, from the curse of going to hell. Ito po yun. Merong Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran ang ating kasalanan. Halimbawa, meron kang singsing, sinangla mo, hindi mo matubos, tinubos ko, binigay ko sa iyo, hindi ikaw ang tumubos. At ang sabi ko, ingatan mo na para wag mo nang masangla pa. Sino ang tumubos? Ako. Naibalik ang singsing mo. Ako ang tumubos. Yun ang ibig sabihin nun. If you have a ring, then you are in need. Then you go to pawn shop. No? And you cannot redeem your ring because of a lack of money. I redeem your ring, no? My own money, redeem your ring in a pawn shop, then give it back to you. Then I said,
So keep it, and no need to pay me. Glory to God. Just keep it, and do not allow that ring to be pawned again. So mga minamahal, ganun po. Tayong lahat tayo nagkasala, lahat tayo pupunta ng impyerno, tayo ang nagmura, nagsinungaling, bakla, tomboy, tayo ang nanigarilyo, tayo ang pumatay, tayo ang napuot, tayo ang naging mahalay, tayo ang nagkasala. Hindi ko na maisa-isa pa ang mga kasalanan natin. So para maunawaan natin ng lubos ang aral, i-like mo ang Kingdom of Jesus Fellowship. I-like mo ang Kingdom of Jesus Fellowship at i-subscribe mo ang KOJF Church YouTube channel. At tuloy-tuloy yung programang ito ang sabi ng Panginoon sa radyo at television. Glory to God. Kung nagkaaroon ng konting problema at nai-stop pansamantala, technical problem o anumang problem yan at nagpapatuloy po yan at tuloy-tuloy po nating suportahan yan, ipanalangin, ipag-ayuno at gawan po natin ng paraan para maibalik ang dapat maibalik at maipagpatuloy ang dapat maipagpatuloy. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. So glory to God. Hallelujah. So ano pong number 1 para pumasok ng langit? Maikli lamang po ang mensahe ko sa oras na ito. Kinakailangan ikaw at ako, tayong lahat, tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon. Ipahayag natin siya ang ating Panginoon. Siya ang ating Diyos, siya ang ating tagapagligtas. Wala na pong iba. So purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa buhay. Huwag natin po siyang ikahiya. Huwag natin siya ikahiya sa mga biodata natin, sa mga resume natin. Sabihin natin, Christian tayo. Ipahayag natin, Christian tayo. Kahit saan tayo pumunta, ipagsabi natin, Christian tayo. I-proclaim, shall we declare, shall we confess, wherever we go. No? In our resume, in our biodata. Let them know, let the Filipino know, let the whole world know, let the people of the earth know that we are Christians. Yes, we belong to Christ. Hallelujah. No? And the Bible declares, in the book of Mark 8:38. Mark 8:38 it says, Mark 8:38, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in his Father's glory with the holy angels. Sino man daw ang magkahiya kay Hesukristo sa mundong ibabaw na ito? Sino man daw ang magkahiya kay Hesukristo? Kunyari, dinidine mo, kinakahiya mo, parang si Peter. Di ba, nung nililitis si Christ, napuntahan ko rin yun sa Israel, kung saang lugar dininay ni Peter si Christ. Yes, glory to God. May mga video, may mga picture po tayo ron. May mga picture, may mga video po kami roon. At sa muli naming pagpunta, hindi lang kami ni Mamaging ang pupunta. Kasama yung 3 anak namin, si John Emmanuel, John Joshua, and John Joseph. At kasama ka rin. Ang sabi ko, kasama ka rin. Sama-sama tayong pupunta ng Israel. Magtuturo tayo ng Israel. We will visit the Holy Land, the Promised Land, and at the same time, we will evangelize Israel. We will experience, hallelujah, the truth, the fact, hallelujah, what is written in the Bible. Pagpunta natin ng Israel, lalong magiging buhay sa atin ang Biblia. And not only that, we will feel the very strong presence of God. Grabe, nung pagpunta ko ng Israel, yung kapangyarihan ng Diyos na hindi ko naramdaman sa tanang buhay ko, naramdaman ko talaga sa Israel. Grabe talaga. Hindi ko naman sinasabi na sa Pilipinas o sa ibang lugar ay mahina ang presensya ng Diyos. Pero ewan ko lang, hindi ko maintindihan. Siguro God allow me to experience, no, in Israel, no, He is simply saying, no, that what is written in the Holy Bible is real, is fact, is truth. Glory to Jesus. Kaya naging mas lalong buhay sa akin ang Biblia nung ako po'y nakapunta, nung kami po'y makapunta ng Israel. Kaya po doon sa lugar na kung saan dininay ni Peter si Christ, andun din po kami. So muli tayong pupunta, hindi lang ako, hindi lang si Mamaging, kasama si John Emmanuel, John Joshua, and John Joseph, at kasama ka rin. Glory to God. Ang sabi ko, kasama ka rin. So patuloy tayong manalangin, mag-ayuno, at sumuporta tayo pinansyal. Purihin ang pangalan ng Panginoon. If anyone ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when he comes in
in His Father's glory with the holy angels. Alam mo ba, nung lumang tipan, pati nung bagong tipan, sa kanilang paninindigan bilang Christian, no? Bilang man and woman of God, no? Sila ay kasama ni Abraham, Isaac, and Jacob. They are worshiping the triune God, the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, and God of the Bible, the God of Moses, the God of David. Alam mo, halos nabingit ang buhay nila. Yung iba nga po, namatay na talaga. Opo, naging martyr sila. Kaya ngayong Acts 1:8, when the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses. Ang ibig sabihin ng witnesses doon you will be my martyreos. Martyrs. Martyrs po talaga, mga minamahal. Kaya po, and listen very carefully, maikli lamang ito, kung talagang sinasabi mong si Jesus ang iyong Panginoon, hindi galing sa bibig, galing sa puso mo. At kung talagang si Jesus ang iyong Panginoon, hindi mo siya ikakahiya kahit kanino. At kung talagang si Jesus ang iyong Panginoon, glory to God, talagang susundin mo siya. Oo, sapagat ang sabi ng 1 John 2:17, 1 John 2:17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. 1 John 2:17, the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Yun daw po, ito daw pong mundong ito, no? Ililipas daw ito Kaya yung mga aral ng mga Jehovah's Witnesses na ito'y babaguhin lamang, hindi po totoo yun. Hindi po babaguhin ito, mali po yung mga Jehovah's Witnesses at sino pa mang relihiyon, ano pa mang relihiyon na may aral na babaguhin lang ng Diyos ang mundong ito. Hindi po gugunawin ito ng Panginoon. 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3, this earth will be burned with the sulfur, with the brimstone, with the fire coming from heaven. Yes. So, saan tayo pupunta? John 14:1 and 2. John 14:1 and 2. Sa langit tayo pupunta. Yung langit ang magiging tahanan natin. John 14:1 and 2. So, this world will pass away, but whoever does the will of God will live forever. So, kung nais nating mabuhay na walang hanggan, hindi sa mundong ibabaw na ito, Ang buhay na walang hanggan ay doon sa langit po. Glory to God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Sa mga minamahal, kinakailangan po na ipahayag natin sa Jesus ang Panginoon. Hindi dapat natin siya ikinakahiya. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. No? Kahit saan tayo makarating, saan tayo makapunta, ipahayag natin na si Jesus ang Panginoon. God first. God first. Gospel first. At ang pagiging God first, wala sa hintuturo lang yan. Dito yan, sa puso yan. Kung nagtataas ka lang ng kamay mo, God first and gospel first, pero wala naman sa puso mo, nguso lang at nasa kamay lang, hindi okay yun. Kaya kailangan, pag tinaas mo yung kamay mo ng ganyan, hindi lamang dito yan, hindi lamang sa hinduturo mo yan. Dapat galing sa heart mo yan. If you are raising your one finger like this, God first, gospel first, and yet, it is not true in your heart, it's not good, you will still, you need repentance. Glory to God. So maliwanag po yun, mga minamahal. Ano po? And we must live like Christ. Christians are living like Christ. We are matetes, learner, student, follower of Christ. Yes, we are disciple of Christ, matetes, follower, student of Christ. Yes, we are living like Christ. Kaya yung mga Kristiyanong hindi living like Jesus, hindi ko alam kung anong klaseng Kristiyano ka. Lahat dapat ng Kristiyano, lahat dapat ng born again Christian, living like Jesus. Kaya ako living like Jesus ako Kung ikaw hindi ka living like Jesus at ayaw mo ng living like Jesus, hindi ko alam kung anong klaseng Kristiyano ka. Romans 8:29. Romans 8:29. Ito po ang sabi ng Romans 8:29. For those God foreknew, also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among brothers and sisters. Tayo raw po ay itinakda ng Panginoon na maging kagaya niya. Pakisabi, maging kagaya niya. Anong ibig sabihin na itinalaga? Ephesians 1:4. Ephesians 1:4. Before the end of the world, God wants us to become holy and blameless like Him. Bago pa nilikha ang mundo, bago pa tayo pinanganak, God desire for us to be born again. Kaya ang ibig sabihin ng born again,
Hindi ito water baptism, John 3:3 to John 3:5. No? Yung mga maling aral, ang born again daw, water baptism daw, binyag daw, kumpil daw. Mali po yun. John 3:3 and John 3:5. Ang ibig sabihin ng born again, new creation in Christ. New creation in Christ. Ayan, born of God, born anew, born from heaven, born of the Spirit, born of God. Ang ibig sabihin, new creation in Christ. Titus 3:5, Titus 3:5, Titus 3:5, new creation in Christ. Bagong buhay kay Kristo. 2 Corinthians 5:17, 2 Corinthians 5:17. So naniniwala ako nililista mo ang mga bersikulo. Upang sa ganon, mapag-aralan mo ito at maibahagi mo rin sa iba. At pagkatapos ng lockdown, humayo ka, mangaral ka, ang galing-galing mong mangaral, marami kang verse na natutunan. Glory to God. At tama ang mga natututunan mo. So, glory to God. So, Ephesians 1:4, Romans 8:29. Bago pa nilikha ang mundo, bago pa tayo pinanganak, God desired for us, no, to repent from our sins and to be holy, to be blameless like Him, and God wants us to be like Him, na maging kagaya tayo ng Panginoong Jesucristo. Yun ang layunin, yun ang pakay, yun ang plano ng ating Panginoon. Kaya kung hindi ka pa Kristiyano ngayon, hindi ko alam kung anong paniniwalaan mo o kung nasaan anumang relihiyon, meron ka nasaan ka mang relihiyon, pero hindi ka tunay na Kristiyano, Kristyanuhan ka lamang, may relihiyon ka pero hindi ka tunay na Kristiyano, Kristiyano ka lamang sa nguso pero hindi sa puso, so kinakailangan maging Kristiyano kang totoo. Glory to God. So para maunawaan mo ako, para maintindihan mo ako, di ba, sa banal na kasulatan may tinatawag ng mga ipokrito, mga hypocrites. These are the Pharisees, these are the teachers of the law. Yung mga Pariseyo, mga leader ng relihiyon nung panahon ni Kristo. Mga Pariseyo, mga Iskriba, mga teachers of the law. Yung scribe, yung teacher of the law nung unang panahon, si Ezra, good scribe yun. Mabuting scribe yun, mabuting teacher yun, mabuting teacher of the law yun. Kasi hindi lamang basta nagtuturo yun ng tama at nagsasakabuhay ng tinuturo niya. Ezra teach the true law of God, and he is not only teaching the true law of God, but he is practicing in his life the true law of God. Kasi maraming nangangaral, maraming nagtuturo, hindi naman isinasakabuhay. Kaya sabi ko nga kanina, pag sinabi mong God first, dapat galing sa puso yan. Pag sinabi mong gospel first, dapat galing sa puso yan. Glory to God. Amen. So ang pagiging Kristiyano, wala sa bibig, sa puso. Naunawaan niyo po ba ako? So mga minamahal. Kaya ang sabi ng Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but it is Christ that lives in me. The life now I live in this flesh. I live by faith in the Son of God, Jesus, who loved me and gave Himself for me. Alam mo, kung ako'y nabubuhay ngayon, hindi na ang sarili ko. Napako na akong kasama ni Kristo eh. Kung ako man ay nabubuhay ngayon, nabubuhay na ako para ay Kristo na nagmahal sa akin, nagbigay ng buhay sa akin. Kaya ang tunay na Kristiyano nabubuhay para ay Kristo. We are not living for ourselves, we are not living for anybody, but we are living for God. Hallelujah! Glory to Jesus. Ganon po yun, mga minamahal. Glory to God. Tayo po ay nabubuhay, hindi na po para kanino, kundi nabubuhay po tayo para sa ating sarili. Alam nyo, marami, nabubuhay lang naman para sa relihiyon eh. Dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. Ito ang kinagisnan ko, ito yung kinamulatan ko, ito yung mga dala ng mga Kastila, ito yung sabi ng mga matatanda. Diyan tayo nabubuhay. Pero hindi tayo nabubuhay para sa Diyos, hindi tayo nabubuhay sa salita ng Diyos. So it's a high time for us na mabuhay para sa Diyos at mabuhay para sa salita ng Panginoon. Glory to Jesus. Kaya ngayon, yung mga hindi tama ang puso, hindi tama ang buhay. Number one, yung mga nang-agaw ng iglesia, nang-agaw ng church, yung mga sinisiraan ng mga totoong lingkod ng Diyos para maagaw nila yung church, yung mga miyembro. At hindi naman nila naagaw, binabalik ng Panginoon. Ang naaagaw lang nila si Satanas at yung mga kampo ni Satanas. Yung mga nangaagaw ng iglesia, nandidivide, naninira sa mga totoong lingkod ng Diyos,
ang nakukuha lang nun si Satanas at si Satan lamang ang nakukuha nun at saka yung mga kakampi ni Satan. Glory to God. So praise the Lord. So mga minamahal, Mark 7:6, Mark 7:6, Mark 7:6, Jesus replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Tama ang inihula, ang ipinahayag ni Propeta Isaiah. Sabi niya sa mga iskriba at mga Pariseo nung kapanahunan niya, no? Kayo ay sumasamba, nananalangin, nagpupuri, pinaparangalan lamang ninyo ako ng inyong bibig, hindi ng inyong puso. Glory to God. So brethren, lahat ng pagsamba na hindi totoong para sa Diyos at hindi ginagawa para sa tunay na Diyos, impyerno ang punta natin. At kung tayo naglilingkod hindi sa tunay na Diyos, impyerno ang punta natin. At kung tayo ay nagkukunwari lang, kukunwari-kunwarian lang sa paglilingkod sa Panginoon, impyerno ang punta natin. Kaya alam mo, itong pandemic crisis na ito, COVID-19, corona crisis, testing ito para suriin kung talagang sa Diyos talaga tayo. Glory to God. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Kaya, ano pong ibig kong tukuyin, no? Para maligtas, ipahayag mo na si Jesus ang Panginoon. No? May nakatingin man o wala. At hindi lamang natin isinasakabuhay yung pagiging Kristiyano pagsasarili natin, ha? Kasi kapatid sa harap ng ibang tao. At sa ibang tao, at kahit solo tayo, Kristiyano tayo. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? So malalim ito Malalim yung tinutukoy dito ni Christ, yung talagang Lordship. Glory to God. Yung Lordship ni Christ dapat makita sa ating mga buhay. Praise the Lord. And number 2, dito na po ako magwawakas. Number 2. Basahin ko uli yung Romans 10:9. Basahin ko uli. Romans 10:9. Ako yung nagbabasa sa Amplified Version. Ano po, no? Isa ito sa mga Bible kong matagal nang nasa akin. Nahanap ko nga ito, matagal na nagulat ako Siguro dahil walang pangalan, kaya inakala hindi ito sa akin, nabi kong Bible Inahanap ko ito. Hindi ko makita-kita. At nakita ko rin ulit. Romans 10:9, sabi rito. Pero dapat kahit walang pangalan at hindi atin, dapat binabalik natin at pinagtatanong natin. Lingkod ng Diyos, sa'yo ba ito? Nasa tahanan mo ito Romans 10:9. Anong sabi rito? Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, and in your heart believe, adhere to, trust in, and rely on the truth, that God raised Him, Jesus, from the dead, you will be saved. So dapat ipahayag mo na si Jesus ang iyong Panginoon. Mula sa iyong bibig, galing sa iyong puso. At dapat ipahayag mo na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. That God raised Him from the dead. Nagbangon si Jesus mula sa mga patay. Yung Happy Easter, walang Easter sa Bible. Yung Happy Valentine, walang Valentine sa Bible. Yung Merry Christmas, walang Merry Christmas sa Bible. Sinilang si Kristo pero walang Merry Christmas. Nabuhay si Kristo mula sa mga patay pero walang Happy Easter. At nitong mga nagdaan, at magpapatuloy yan hanggang sa darating na mga iba pang taon at mga sunod pang taon, lalo na during mahal na araw, Holy Week kung tawagin, may preaching about resurrection. Pero ito, malalim itong resurrection, ituturo ko sa inyo. Glory to God. Nagbangon si Jesus mula sa mga patay. Kailangang maniwala ka. Kailangang ipagsabi mo, ideklara mo, ipahayag mo sa lahat ng tao, galing sa puso mo. No? Kahit sa panulat, sa isip, salita, sa gawa. No? Glory to God. Ipahayag natin na si Jesus ay nagbangon mula sa mga patay.
Ano ba ibig sabihin nun? Na si Jesus ay nagbangon mula sa mga patay. Ang ibig sabihin nun, Philippians 2:6 hanggang 8. Philippians 2:6 hanggang 8. Who being in very nature, God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Ibig sabihin, si Kristo isinilang. Si Kristo matapos isilang, nabuhay. Matapos mabuhay, namatay. Hindi nagpakamatay, pinatay. Hindi nag-suicide. Ang isang magsi-suicide, pupunta ng impyerno. Eh maliban na kung sira ang ulo niyan, maaring masave pa siya kasi sira ulo eh. Pero matino ka, nag-suicide ka, impyerno punta mo. Si Christ ay hindi nag-suicide. Siya po ay pinatay, hindi siya nagpakamatay. Itunuring siyang makasalanan na wala naman siyang kasalanan para sa atin. We all know that. No? He became sin. No? He was sentenced to die because of our sins, not because of his sins. It is very clear for all of us. No? Even though he was born, he grew up, he was suffered from the hands of sinners, and he was crucified on the cross and died on the cross, and he was buried. But after 3 days, he resurrected from the grave. He resurrected from the grave. Anong kaibahan ni Jesus kila Eli Seriano, sa Papa, kay Manalo, kay Muhammad, kay Stalin, kay Karl Marx? Sino pa mang relihiyon, leader ng relihiyon? Sino pa mang leader ng politika? O anumang paniniwala. Lahat sila'y isinilang. Nabuhay, namatay, inilibing, pero hanggang ngayon patay. All religious leaders, all leaders of politics, they were born, they grew up, they died, they buried, but until now, they are still dead. But Jesus Christ was born, he grew up, he died on the cross, he was buried, but after 3 days, he resurrected from the grave. So Jesus is alive, and Jesus is God. Si Jesus ay Diyos. I-subscribe mo ang KOJF Church YouTube channel. I-like mo ito at balikan mo yung mga nagdaang aral natin at tuloy-tuloy mo itong pakinggan. At pag wala na tayong lockdown, dumalo tayo sa mga gawain ng Kingdom of Jesus Fellowship buong mundo. At ikaw na kapatid, saan ka mang panig ng mundo, mahal ka namin. Patuloy ka namin ipinapag-pray. Huwag tayong manghihina, huwag tayong manlalamig, huwag tayong aalis sa perfecto at ganap na kalooban ng Panginoon. Manatili tayo sa kaharian ni Jesus, huwag sa kaharian ni Satan. Sa kaharian ng liwanag, huwag sa kingdom of darkness, kingdom of Jesus, not kingdom of Satan, kingdom of light, not kingdom of darkness. We have to stay loyal and faithful to Jesus. And we must seek first His kingdom because all of our needs will be granted unto us. Matthew 6:33. So kahit may lockdown, priority natin ng Panginoon. So tuloy ang ating pangangaral, radio, television, mission of compassion, everything, tuloy-tuloy po lahat yan. Pagtulong, donasyon, love gift, etc. Pledges, tuloy-tuloy po yan. Kaya yung mga nakikinig nating mga leaders, no? Eh, tuloy-tuloy yung mga prayer and fasting natin, yung mga chain natin din, tuloy-tuloy pa rin. At yung mga paglilikom natin, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Yung mga nakikinig at nanonood, no? Mag-PM ka o kumonta ka. Sa 0998-989-2963. No? Upang sa ganun, tuloy-tuloy na makasuporta. Maraming paraan, no? Maraming pera padala. O sa mga bangko, maraming kaparaanan. Glory to God. Sasabihin namin sa iyo ang pangalan ng account at makakaasa ka, walang magnanakaw sa Kingdom of Jesus Fellowship. All robbers in the Kingdom of Jesus Fellowship are no longer here.
Kapag merong magnanakaw, nawawala sa kingdom of Jesus. Yes. Ang nananatili rito yung mga totoo, mga mababait, na kagaya ko at kagaya mo. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise God. Ako makapalapak sa nakso, baka tumarsi ko yung cellphone ko, andito yung outline ko eh. Glory to God. So, ibig sabihin si Jesus ay Diyos. At ang ibig sabihin, nagbangon si Jesus mula sa mga patay. More of this, no, sa darating na Friday, 5 o'clock. At more of this, sa darating na Sunday, 10 a.m., 3 p.m., hanggang may lockdown. Facebook live streaming. Glory to God. So, pinagpapakita na si Jesus ay nagbangon mula sa mga patay because He is God. And number 2, death and the devil has no power over Him. Death and the devil has no power over Him. Walang kapangyarihan si Satanas at ang kamatayan kay Kristo. At dahil walang kapangyarihan si Satanas at ang kamatayan kay Kristo, wala ding kapangyarihan si Satanas at ang kamatayan sa atin. 1 John 4:4, 1 John 4:4, 1 Corinthians 15, lalo na doon sa may 57 and 58. Kahit simulan mo doon sa mga 50 pababa, death has no power over us. The devil has no power over us. Satan has no power over us. Hell has no power over us. We have eternal life in heaven. We are victorious in Christ. So, ang ibig sabihin, number 3, ng pagbangon ni Jesus mula sa mga patay, we are victorious. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay sa gitna ng lockdown, ng enhanced community quarantine. Glory to God. Matagumpay tayo at patuloy tayong magiging matagumpay. Kingdom of Jesus, mga kapatiran sa Kingdom of Jesus, mga anak sa pananampalataya, walang nanghihina at walang nanglalamig, nagpapatuloy tayo. Tapat tayo, totoo tayo. Glory to God. Tuloy-tuloy ang ating mga tithes, offering, first fruits, prayer, and fasting. Tuloy-tuloy ang pag-iintindi, pag-aasikaso natin sa magitan ng pag-text, pag-call, pag-message. Glory to God. Kahit nagkakalayo-layo tayo pansamantala, hindi tayo magkakalayo-layo forever. Bagkus silang malalayo, ibabalik. At yung napalayo, ibabalik. Hallelujah. Glory to God. At kasi yun ang kalooban ng Panginoon. To knit our hearts together. Hallelujah. Glory to God. So death has no power over Jesus. Hell and the devil has no power over Jesus. And He is God. And as God raised Jesus from the dead, it means He is victorious. And we are also victorious. So tuloy-tuloy na ipapangaral ko ito, wag mo itong bibitawan. Na Wednesday, Friday, 5 p.m. At pagdating ng Sunday, 10 a.m., 3 p.m. Glory to God. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. So isama rin natin bago tayo mag-pray. If we will acknowledge and confess that Jesus is Lord and believing from our heart, adhere to, rely on, trust to Jesus, that God raised Him from the dead and we will be saved. Ipahayag natin ng totohanan dito, galing sa ating bibig, mula sa ating puso. Magpabautismo tayo, galing sa ating puso. Mag-evangelize tayo, mag-follow up tayo, mag-fasting tayo, mag-ayuno tayo, maglingkod tayo, mag-full time tayo, galing sa ating mga puso. I-priority natin si Lord sa ating buhay. Mabuhay na tayo para sa Kanya, hindi na para kanino. Glory to God. At maging kagaya tayo niya. Huwag natin siya ikahiya. Ano man ang mangyari, huwag natin siya ikahiya, huwag natin siya i-deny. Kung sakaling na-deny natin siya, nakahiya natin siya kagaya ni Pedro, bumalik tayo sa Kanya. At patatawarin tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan at bibigyan tayo ng katagumpayan. Glory to God. So tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Shall we bow down our heads and close our eyes? Shall we lift our both hands to Jesus? Sabihin po natin ito, Lord Jesus, I declare from my lips, coming from my heart, that you are God, that you are Lord, that you are the Savior, the Healer, the Baptizer, the soon coming King,
the King of Kings, the Lord of Lords. You are the miracle working God. You are the great provider. You are the great physician. Ikaw po, Panginoon, ay manlilikha, hindi nilikha. Ikaw ang Diyos ang nagkatawang tao. Ikaw yung unang nabuhay sa mga patay. Hindi ikaw ang unang nilikha. Ikaw yung unang nabuhay mula sa mga patay. Kami na po ang kasunod. Bubuhayin din kami din naman mula sa mga patay. So oras na ito, come into our hearts. Be the Lord God and Savior of our lives. Cleanse our hearts and make us worthy in your sight. Write our names in the book of life. Ako na lamang po ang mananalangin. Hurababashiri bibihanda. Sa oras na ito, meron po sa aking nakikinig na nanonood, hindi ka makalakad. Tumayo ka't makakalakad ka na ngayon. Hindi ka makakita, ikaw ay makakakita na ngayon. At merong nakikinig na nanonood, bingi pero ngayon makakarinig na. Hindi nakakapagsalita, makakapagsalita na ngayon. May sakit, may karamdaman, magaling na ngayon. Matatakutin, puno ng takot, kabat, pag-aalala. Yes, you are now healed by the stripes of Jesus. At sa gitna ng pandemic crisis na ito, ano pa mang crisis na darating, you are victorious and we are victorious forever. I declare that the kingdom of Jesus will continually, hallelujah, defeat the kingdom of darkness and the kingdom of Satan. At patuloy kong pinapahayag lahat ng wala pa sa kingdom of Jesus darating. Lahat ng mga pansamantalang iniligaw ng mga manliligaw, muling babalik. At muling titipunin at pagsasama-samahin ng Panginoon ang mga taga-kaharian ng Panginoong Hesukristo. Urababashinda, rababasyanda. At kahit na anong church, kahit na anong fellowship denomination tayo, gagawin tayo ng Lord na kaharian ni Kristo Jesus. At kung tayo dati ng kaharian ni Kristo Jesus, muli tayong babalik at gagawin kaharian ni Kristo Jesus. At binibigyan tayo ng Diyos ng mga malambot na puso. Glory to God. Urababashiri bibiyanda rababasyanda. Salamat po, dakilang Ama, at patuloy namin pinapag-pray, Panginoon, ang aming presidente, lahat ng government officials, lahat ng mga leader ng mga bansa, bawat bansa, lahat ng government officials. Lord, magiging Kristiyano. At kung ano ang panukala mo sa bawat bansa, lalo na sa Israel o sa bayang Pilipinas, mangyayari magaganap. At bawat Pilipino at bawat tao sa buong mundo, magiging Kristiyano, magiging kaharian ni Kristo Jesus. At patuloy na lalaki, lalawak, lalaga ng Panginoon ang iyong pamumuno't pangunguna sa bayang Pilipinas at sa buong mundo. Salamat po, dakilang Ama, at lahat po ng mga frontliners magiging Kristiyano. Iingatan niyo po sila, at dadami pa ang frontliners, magiging matatag, magiging matibay sila, Panginoon. Wala na pong hindi na po magkakaroon pa ng another COVID patients, at yung mga COVID patients, gagaling na po silang lahat, Panginoon. Salamat po, Ama. May vaccine na po, may gamot na po, Ama. Glory to God. Hallelujah. Meron na po, hindi magkakaroon. Meron na po. We declare it, O God. Salamat po, Ama, ng marami, lahat po ng mga nakikinig at nanonood, ano man po ang mga pangangailangan nila, mula ulang kantalampakan, mula balat hanggang laob-laban, ginawa niyo na po ng dakilang bagay. Salamat po, Ama, ng marami, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, mag-PM ka, no? Kagaya ng mga maraming gumagawa niya ngayon, nagugulat ako. Maraming tumatawag sa atin, maraming nagte-text sa atin, maraming nag-PPM sa atin, nagpapatotoo. At marami nagsasabi kung paano sila magkakaloob. So, 0998-989-2963. 0998-989-2963. 0998-989-2963 at mag-PM ka. I-like mo ang Kingdom of Jesus Fellowship at iyong i-subscribe kay OJF Church YouTube channel. Sa purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. So, Wednesday and Friday habang may lockdown, 5 o'clock. At sa Sunday, 10 a.m. and 3 p.m. So, purihin ang pangalan ng Panginoon sa buhay. I just want to say at I just want to declare that Jesus is Lord God, Savior, and Healer, Baptizer, the King of Kings and the Lord of Lords of this nation and the nations of the world, mula pa roon sa Malacanang hanggang kaliit-liitang tao ng bayang Pilipinas. At sa lahat ng gobyerno mula pa roon sa mga palapalasyo nila at kaharap nila hanggang sa kaliit-liitang tao, si Jesus ang Diyos, Panginoon at Tagapagligtas, at tayong lahat ay kaharaan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Glory to God.